Ito ang tahimik na epekto ng init sa puso mo. Alam mo ba, hindi lang balat at energy mo ang naapektuhan ng init, pati puso mo nagtatrabaho ng doble. At ang mas delikado, hindi mo agad napapansin. Number 1, increase heart rate. Tumataas yung tibok ng puso. Bakit bumibilis ang tibok ng puso mo? Kapag mainit ang panahon, ang katawan mo sinusubukang ilabas ang init sa pamamagitan ng pagpapawis at pag-adjust ng circulation. So kapag mainit ang panahon, nilalabas yung excess heat sa ating katawan sa pamamagitan ng perspiration or pagpapawis at pag-adjust sa circulation. Ano naging resulta? Mas nagiging mabilis ang tibok ng puso. Mas hirap ang katawan mag-cool down. Mas madaling mapagod. Kahit nakaupo ka lang, parang may ekstrang trabaho ang puso mo. Number 2, blood pressure changes. Tahimik pero risky. Ano ba bakit nagkakaroon ng mga changes sa ating blood pressure? Sa sobrang init, lumuluwag ang blood vessels, yung tinatawag na vasodilation. Pwedeng bumaba ang blood pressure. Resulta, nagkakaroon ng pagkahilo or panghihina. Pero sa iba, lalo na sa may mga existing condition, pwedeng mag-fluctuate ang blood pressure nila. Kaya minsan, hindi mo alam, puso mo na pala ang nahihirapan. Number 3, heart-safe habits this summer. So, ano-ano yung mga pwede nating gawing habits this summer na safe para sa ating heart? Simple ito pero life-saving. Hindi mo kailangan hintayin ang problema. Simulan mo ang protection. Number 1, hydrate regularly. Tulong yan sa circulation. Kapag maraming tubig na naiinom, mas malabnaw yung dugo. Hindi siya malagkit or malapot. Kaya mas maganda yung sirkulasyon. Mas maganda yung pakiramdam mo. Pangalawa, tamang electrolytes. Lalo na kung pawisin ka, magdagdag ng pink Himalayan salt or Celtic salt dun sa tubig mo. Kasi magdadagdag yan po ng mga electrolytes. Magnesium, potassium, sodium, calcium. Yan po ang mga electrolytes natin. Iwas sa matinding init. So, especially sa tanghali. So, wag labas ng labas para lang makabili or kung saan makapunta. Iwas po tayo sa init. Light activity lang. Wag biglain ang katawan. Then, enough rest para hindi ma-overwork ang puso mo. Kapag may heart condition ka na, may bara na, yun, dapat light lang talaga ang activity mo. At the same time, kailangan may pahinga. Kasi kapag nainitan ka pa, na-stress ka pa, pinawisan ng matindi, yun, mas lalong mahihirapan yung heart mo. Mas lalong ma-stress ka pa. So ano yung pro tip natin dito? Ang pro tip natin, makinig sa katawan. Kapag hinihingal, nahihilo, or may masakit, huminto agad. Maupo, huminga ng malalim. Yun po yung ating pro tip dito. Hindi mo naririnig ang puso mo araw-araw, pero tahimik itong nagtatrabaho para sa'yo. Lalo na ngayong mainit ang panahon. Kaya huwag mong hintayin na mag-signal ito ng malakas bago mo alagaan. Dahil ang simpleng pag-iingat ngayon, pwedeng makaiwas sa mas malaking problema bukas. Kung may mahal ka sa buhay, lalo na may high blood o heart condition, i-share mo ito. Baka makatulong pa sa kanila.